The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds, and Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. What is important with New Year is the word new, not the year. Because if there is an old, if you keep the old regardless of the year, then there's nothing to look up. New. New means more opportunities. More opportunities. It gives us hope. Why? Because the first reading says, it comes with a blessing. It comes with a blessing. And what is the blessing? May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly upon you and grant you peace. It comes with a blessing. Unless the Lord bless the works of our hands, we will labor in vain. So we look forward to the new year with the blessing of God going ahead of us. Third, New Year invites us of what? To take the risk, to do something new that you have never done before. You must do something new that you have not done before. Bob Dylan have said this: if you are not busy living, then you are busy dying. If you are not busy growing, then you are dying. Some said, if you have not been saying the word, "This is my first time," then you are already on your way to your grave. It's good to understand. If you have not been saying the words, "This is my first time," then you are only repeating what you have been doing in the past. Nothing new. Maganda yung, "Uy, first time ko ito." Di ba, no? Don't be afraid. Don't be afraid to do something new. Take the risk. My dear friends, my brothers and sisters, because if you keep doing what you have been doing, you can only get what you have been getting. That's the law. If you keep doing what you have been doing, then you will only get what you have been getting. Regardless of the years. Regardless of the years. Kung alam mo lang na luto sa itlog, nilaga ka lang forever. Di ba?
Huli na, pag nalaman mo, pwede palang prito, pwede palang sunny side up, pwede palang scrambled, pwede palang omelette. Ang dami luto. Di po ba, Mahirap yung lumaki ka. Ang alam mo lang luto sa itlog, nilaga. Di ba, Mga minamahal na mga kapatid. Minsan, na-invite ako ng mga madre mag-breakfast sa kanila. Alam ko, mga madre, masarap magluto. So, nag-oo ako ng breakfast. Excited ako. Ang ulam namin ay ketchup na may itlog. Ano ibig sabihin nun? Yung maraming ketchup, konti lang ang itlog. Di ba? Di ba? Sabi ko, sister, grabe niyaman niyo sa ketchup. Ano po? Something new. Hindi po ba? Mga minamahal na mga kapatid. If you will take the risk of doing something you have not done before, then there will be something new in your life. But, this is very important, but, you must be willing to imagine the unimaginable for God to do the impossible. You must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Many times I have said this. We rather ask and not receive than fail to receive because we did not ask. So take the courage to ask God. Imposible, Father. Kaya nga, sa Diyos ka hihingi Kasi imposible. Anong wish mo next year? Sabi, sana nabigyan ako ng tatay ko ng kotse. O di sa tatay mo ikaw humingi, di ba? Kaya naman pala ng tatay mo magbigay ng kotse, hindi po ba, no? Hindi mo kailangan si Lord. Hindi po ba, no? Learn to imagine the unimaginable. Takot na takot tayo. Takot na takot tayo. Ano? Mabigo. Mabigo. Nakakahiyaman. Pero maganda ang aral. Ang alin? Doon sa unang parokya, nakwento ko na ito, na kung saan walang maghatid na tricycle, taxi, kasi doon sa loob ng lugar na yun, palagi hino-hold up yung mga taxi. Sabi, hatid mo naman ako sa ganun. Saan ho yun? Doon. Ay, hindi ho kami naghahatid doon. Pari ako. Sabi niya, kahit ho pari kayo, nang hold up ang mga tao doon. Oh, grabe naman. So, ang hirap nun. Yung nakataxi ka, takot eh. Di ikaw naglalakad. Oh, hold upin ka doon. Hold upin. Di ba, na? Eh, palagi ang meeting gabi. Kaya sabi ko kay Lord, bigyan mo ako ng kotse. Oh, di ba? Yun ang aking dasal sa aking unang simbang gabing kura paroko ko. To cut the story short, binigyan ako ni Lord ng kotse. Ah. Of course, binayaran ko. Di ba? Hindi naman nahulog eh. Binayaran ko. But God has given me the opportunity to have it. To have it. I cannot imagine. The manager of the bank offered a car loan whose interest was very low. Sabi ng ibang manager, grabe ka, lugi ang bangko sa iyo dyan. Sabi ko, huwag ka maingay. Di ba? Baka hindi lang niya nakwenta. Ano? Kasi ako, kung noon nagkukwenta ko, lugi talaga siya. Ano pa? Baka naman inabunuhan niya. So, I was enjoying the car. Ano nakakahiya? Dahil bigay ni Lord, nako, pinagmadamot ko talaga. Walang sino mang staff ng parokya ang nakasakay doon. Wala. Ako lang. Sabi ng mga tao, si Father, aalis na lang ng parokya, di man lang kami nakasakay. Eh, ano ngayon? Di ba? Ganun ako kadamot. Bigay ni Lord di ba ba, no? Pero, nung nalipat ako sa bagong parokya,
halos hindi ko pa nababayaran yung kotse. Na-assign ako as Head of Social Services and Development Ministry. Sa madali sabi, ako in charge ng calamities. Agad-agad, nasunugan yung kabilang parokya. Sabi agad, Father Dave, ito yung meron tayong mga bigas para sa mga nasunugan. Pakikuha mo. Sabi ko, saan sasakay? O, di ba may kotse ka? Oh, may kotse ko. Hindi ko nga yung pinasakyan ng iba. Bigas pa. Di ba, na? O, hindi, dala ko. Ganun palang pakiramdam nun. Yung hindi mo pinapasakyan, tapos nilagay yung unang sako ng bigas. Ay! Pangalawang sako. Ay! Pangatlong sako. Ay! Sabi ko, tama na. Father, may dalawa pa. Sinakay. Talagang dahan-dahan ang takbo ng kotse. Kasi awang-awa ako eh. Sabi ni Lord, ano sinasabi mo? Di ba? Hindi ko yung binigay para lang sa iyo. Si Lord naman. Di ba? Anong hiningi ko sa simbang gabi? Lord, paltan mo naman ito ng malaki-laki. Diba? Hindi nasagot si Lord. Sige na, Lord. No? Kahit na lang Toyota Revo. Anong kulay? May kulay kagad. Kaya sabi ng mga kapatid ko, anong gusto mo regalo namin ngayong Pasko? Sinagot ko talaga. Toyota Revo, two-tone. Akala ko sila yung answered ng prayer eh. Lahat sumagot, di namin kaya. Ay. Kaya si Lord talaga yan. Ano po? At nasa kanto ako ng Ayala EDSA. Kanto ng Ayala EDSA. Ako kumakanta ng Merry Christmas. New Year's Eve yun eh. December 31. Ako lang ang tao sa EDSA. Minsan lang mabakante ang EDSA pag may kudita lang. Di ba, ano? Tapos, nakaganyan ka, pakanta-kanta ka. Nag-aantay ka ng signal light, kumaliwa. Papunta sa Forbes. May bus na dumadating. Sabi ko, grabe ang bus naman ito. Ang bilis-bilis. Sino naman ito nagmamadali? Grabe, ang bilis. Tapos sabi ko, parang tatama sa akin. Parang tatama. Lord, tatama ko. Tatama, Lord. Tumama yung bus. Lubog ang pit ng kotse. Isipin mo, ilaalagaan mo. Hindi mo pinasakay yung mga parokyano mo. Bigas ang sumakay. Ngayon, binangga ng bus. Pagtingin ko sa kotse, wala ng puwet. Ang pangit, kotseng walang puwet. Kinain ng bus. Di ba? Sabi ko, hindi ako magmumura. Pari ako. Kaya nung pinuntahan ko yung driver ng bus, dinuro ko siya. Sabi ko, natakot yung driver. Akala yata pipi ako. Ano pa? Naintindihan ng bata, no? To cut the story short, hindi na ako tumuloy sa pinuntahan ko, umuwi ako sa parokya. Sabi ng aming cook, ano nangyari, Father? Umalis ka dyan, baka masipa kita. Di ba? Nagdadasal ako nun. Sabi ko, bakit mo naman hinayaan ito, Lord? Alam mo, sagot ng Diyos, hindi ka pwede magkaroon ng bago na meron kang luma. Parang maganda yung sinabi mo, Lord. Hindi ka pwede magkaroon ng bago na meron kang luma. So, dinala ko sa Toyota. Tiningnan ng arrester. Sabi kagad ng arrester, ibenta mo na yan, Father. Hindi mo alam kung pantay pa ang under chassis niyan. Delikado na yan. Ay, ano naman gagawin ko? Wala akong pera. Lo and behold, yung dating manager ng bangko galing sa opisina ng Toyota. At sabi, Father, hindi maganda yan. Paltan mo na yan. Meron kami bagong Revo ngayon. Two-tone.
Siyempre, hindi niya pinapahalata, di ba, no? Na ito na. To cut the story short, I got the new Rebo. Again, my brothers and sisters, what is important with New Year is the word new. Because new comes with new opportunities. It comes with hope. Because it comes with the blessing of God. You must willing to do something new that you have not done before. It means you must be willing to imagine the unimaginable for God to do the impossible. It means you must be willing to let go of the old, regardless how comfortable it is, so that you will be able to have something new. You must be willing to let go of what is old, regardless how comfortable, for you to have something new. And lastly, the solemnity we are celebrating is that Mary is offering herself to nurture us so that we will be like Jesus, growing in wisdom and strength. Sabi nila, ba't kayo nagdadasal kay Maria? Hindi kami nagdadasal kay Maria. Humihingi kami ng dasal kay Maria. If Mary was able to nurture Jesus, how much us? Kung ang Diyos nga nagkaroon ng kababaang loob na hayaan niya na hubugin siya ng isang ina ng kanyang mga nilikha, tayo pa kaya? Mahirap yung naunahan tayo ng yabang. My dear friends, learn to be humble. Because Mary, the Mother of God, is willing to nurture us as His children, as her children. Allow Mary to nurture you. Because Mary will always point her finger to Jesus, saying, do whatever He tells you. Amen. It comes with new opportunities. It comes with hope because it comes with the blessing. And may the parents learn to bless their children saying those words. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look kindly on you and grant you peace. You must be willing to do something you have not done before. Because if you keep doing what you have been doing, then you can only get what you have been getting. Learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Bakit, Father? Because the dictum is, if you cannot imagine it, you will never become it. Do not forget, if you cannot imagine it, you will never become it. Let go of the old so that there will be a space for the new. And lastly, welcome Mary in your life. Allow Our Lady, the Mother of God, to nurture you. Allow Mary, the Mother of God, to nurture you. I am saying this not because I am a priest. I am a priest because of this. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Naway ingatan kayo ng Diyos. Ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man sa inyong may karamdaman. Nawa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga Nazaret, pagkaluban kayo ng kagalingan ng Diyos. Gabayan kayo sa inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayong pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay,
Tuwangan nawa kayo ng Diyos, alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Sa mga mag-asawa, kung meron man kayong alitan, sama ng loob, pagkagalit, pagtatampo, paghihinala, dala ng pagkakamali o pagkukulang ng sino man, naway merong paghilom, merong pagpapatawad, merong paghingi ng tawad, merong kababaang loob, pagtalikod sa pagkakamali, pagyapos sa bagong buhay, at pagkakaroon na panibagong pagmamahal. Kung nagdiriwang ka na iyong kaarawan, naway regaluhan ka ng Diyos ng isang mas mahaba at mapagpalang buhay. Kayo ang inyong pamilya, naway pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan sa darating na taon, sa tulong at panalangin ng mga banal. Nawa may pagkaloob sa iyo ng Diyos kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng iyong buhay. Ikaw ang iyong pamilya ay pagpalain ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Happy New Year!